Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay atin namang pag-uusapan itong si Alyssa Valdez, si Gia de Guzman at si Jaja Santiago. Kasi doon sa ating mga previous video ay ating napag-usapan, nakatutok tayo dito sa naganap sa PVL reinforcement. Ano ba yung mga issue at mga update? But this time around is atin namang pag-uusapan itong si Phenom na si Alyssa Valdez. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So in this video mga kapolitika is ating pag-uusapan naman itong si Phenom na si Alyssa Valdez. Kasi nitong nakarang araw is ating nabalitaan na itong si Jaja Santiago ay tinanggap na yung kanyang pagiging Japanese citizen dito sa Japan. Kasi nga ilang beses na renew yung kanyang contract dito sa kanyang club team dahil nagustuhan yung kanyang performance. At doon nga sa mga balibalita na kung saan target daw ni Jaja Santiago talaga na makasali dito sa national team ng Japan. Kasi alam naman natin yung Japan is naglalaro sila dito sa mga VNL, dito sa mga Olympics, sa World Championship. So gusto rin ni Jaja Santiago, ito yung kanyang goal na kung saan is gusto niya makasampa dito sa national team ng Japan. And in fact, nagbago na nga yung kanyang pangalan from Jaja Santiago. Yung Japanese name niya is Sashi Minowa. Okay, so ito yung bagong pangalan ni Jaja Santiago doon sa kanyang Japanese passport. Now ngayon mga kapolitika is magkakaroon nga ng Olympics sa Los Angeles ngayong 2028. So ito yung goal at talagang inaabangan natin na mangyayari dito sa career ni Jaja Santiago. So yun yung naging update ng dito kay Jaja Santiago. Now dito naman tayo kay Gia de Guzman. Kasi nitong mga nakaraang buwan is naglaro itong si Gia de Guzman dito sa AVC Cup at the same time sa CV League. So naglaro siya doon at nanalo siya bilang best setter dito sa Southeast Asia. So dito mga kapolitika is nakikita natin na talagang sunod-sunod yung mga biyaya at talagang yung mga opportunities, yung mga pintuan is nagbukas dito kay Gia Murado. At but before that is muna siya, 'di ba? Parang merong offer itong Denso na club team niya dito sa Japan kasi ni-renew yung kanyang contract. Okay, at nakita natin doon na talagang nahasa itong si Gia Murado dito sa kanyang paglalaro sa Japan. At the same time, yung nagustuhan yung laro din niya kung kaya na-renew yung kanyang contract. At dito rin sa AVC Cup is nanalo din siya bilang best setter. Kung kaya ngayon is hindi maiiwasan talagang merong comparison dito kay Alyssa Valdez kasi hinihintay rin siya ng kanyang mga supporters at yung mga tagahanga niya na makapaglaro dito sa Japan. Kasi when it comes sa ating women, sa men's team natin nga is meron na rin mga nakapaglaro dito sa Japan, itong sila Bagunas at itong si Espejo. So hinihintay ngayon at gusto rin ng mga supporters ni Alyssa Valdez na makapaglaro din siya sa Japan kasi okay rin naman yun na yung ating hinahangaan at talagang sinusuportahan na player is makapaglaro internationally. And actually itong si Alyssa Valdez is nakapaglaro na rin dati sa Thailand pero talagang parang hindi daw siya binabad doon ng coach. Medyo hindi ko po yung nasubaybayan mga kapolitika. Okay, but going back dito is gusto ng mga supporters ni Alyssa Valdez na kung saan dapat maglaro rin siya dito sa Japan. So ano ba yung ating masasabi na kung saan recently lang is nagpahayag nga na magre-retire na itong si Alyssa Valdez. But sinasabi niya naman na meron pa muna siyang goal na gusto niyang matupad bago siya mag-retire. Okay? Kasi dumadating din naman sa buhay ng isang tao, ng isang athlete na kung saan minsan is napapagod na rin sila at kinakailangan na rin nila at ginugusto na rin nila na parang mag-rest na lang. Okay? Kasi meron naman pa rin silang career, meron na pa rin naman silang trabaho even though nag-retire na dito sa paglalaro sa loob ng court. Okay, so sa tingin natin mga kapolitika is hindi na pinapangarap ni Alyssa Valdez na makapaglaro dito sa Japan, although ito nga yung gusto at tinutulak siya ng kanyang mga supporter na maglaro dito sa Japan. Hindi naman pwede na i-offer ni Alyssa Valdez yung kanyang sarili. Antayin niya na yung Japan or yung mga club team sa Japan na mag-offer sa kanya na makapaglaro siya doon kasi ang sinasabi dito ng kanyang mga supporter ay malaki daw yung maging impact ni Alyssa Valdez dito sa Japan League. Okay, so ang masasabi pa rin natin dito is talagang itong si Alyssa Valdez is focus siya ngayon dito sa kanyang koponan na Creamline. Okay, at
siguro hindi niya rin naman maiwanan itong kanyang kupunan kasi dito nga siya lumaki talaga at ito yung nag-alaga ng kanyang career mga kapolitika sa loob ng ilang taon. Okay, so hindi natin nakikita na itong si Alyssa Valdez, maybe kung may offer sa kanya ay hindi niya yung tatanggapin. Okay, but medyo malabo na ngayon kasi si Alyssa Valdez is nag-peak na rin yung kanyang career mga kapolitika. Okay, kung ikukumpara mo dati na nakakapag 30 plus points, nag-aala import itong si Alyssa Valdez dati, ngayon medyo humina na rin talaga kasi nasa 30s na itong edad ni Alyssa Valdez. Okay, so far yun ang naging update natin dito at yung mga comparison nga ni alang mga supporter ni Alyssa Valdez dito kay Gia Murad de Guzman at the same time dito kay Jaja Santiago, na kung saan is happy naman tayo dito sa mga narating ng ating mga volleyball players kasi sooner or later or sa mga darating na panahon is makakapag-share rin sila ng kanilang mga skills at ano ba yung kanilang mga natutunan dito sa Japan kasi ang Japan is talagang world class yung kanilang mga laro. At minsan nga nananalo yan sila dito sa VNL at yung last na VNL is yung men's at women's team nila is dito parang silver medalist ata sila, but dito sa Olympics is nalaglag ni sila sa top 4 hanggang final 8 lang itong Japan yung women's at men's nila, but sa top 8 karga pa rin sila, but sa top 4 is nalaglag na nga itong but all throughout is itong Japanese talaga is magagaling rin sila when it comes to volleyball. Okay, so sa sunod na mga araw is babalik din naman yan sila dito sa Pilipinas mga kapolitika para hindi malay natin maging ano rin sila, maging head coach rin sila, di ba, ng mga club teams. So yun ang ating abangan. So far mga kapolitika, yun ang ating update at yun ang ating talakayan for today's video. Kayo ano yung masasabi dito sa pagkukumpara daw kay Alyssa Valdez dito kay Gia de Guzman at kay Jaja Santiago? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.